Sa isang simpleng barangay dito sa Pilipinas, tahimik ang buhay ng mga tao. Iyon ang akala natin. Dito, ang chismis mas mabilis pa kaysa sa wifi at ang balita mas maingay pa kaysa sa kuliglig sa gabi. At ngayong malapit ng eleksyon, aba, mas exciting pa ito kaysa sa teleserye sa hapon. Samantalang ang mga kandidato, sila'y nagpapasarap lamang sa kanilang buhay. Ang pera at serbisyo na dapat para sa mamamayan, nakukuha lang kung nagsisimula tayo sa tamang pag-iisip at tamang pagpapasya sa bawat hakbang. Kaya ngayon, tatalakayan natin ang aral at tamang pag-iisip at pagpili. Sino kaya ang bagong nangangako? Sino kaya ang bagong bida o kontrabida? Halina't samahan ninyo kami sa isang kwento ng pangarap, pangako, at kunting kalukuhan dito sa aming barangay. Uy, paborito ko to ah. Gulay kayo dyan! Kumain ng gulay para umaba ang kilay! Yan ang naganda naman ni Aling dito. Papautang naman oh. Ayan ka na naman, puro ka na utang, hindi ka nga nagbabayad. Oh, galit ka na naman, baka ma-stress na naman ang kilay mo. Alis na dyan, baka mahawa ka pa sa ganda ko. Ganda naman talaga ah. Sina, pautang naman oh. Babayaran naman talaga kita. Kailan? Sa susunod na taon? Wala nang utang ngayon. Pabili pang upo, Aling Leta. Mukha ba akong upo? Ay, akala ko upo, ikaw pala yan, Aling Leta. Ilan sa'yo nito? Ilan po lahat yan? Bale, 60 lahat. Bili pang isa. Ikaw talagang bata ka. Uy, poster oh. Ano to? Tao? Oo, tao yan. Si Mayor Lorito yan. Aba, may free wifi sa bawat bahay ah. At libre ni CR. Oo nga, pwede na tayo maglaro kahit na sa CR. Laboy! Tingnan mo. Libre edukasyon daw sa bawal yan, te. Na hindi naman tayo nag-aaral. Umasa daw, pero walang 10,000. Hindi pa. May nakita ng poster doon, tumatakbong mayor. Oo, si Mayor Lorito yun. Bawat taong buboto, may 10,000. Meron na libre ng wifi at libre ng CR. Kailan ba sila pupunta dito? Bukas, umaga sa may covered court. Aba, maganda yan ah. Ano bang gagawin mo sa 10,000 alin dito? Siyempre, pampaganda. Asa naman kilay mo? Bilisan mo niya ba? Hindi ka mawala sa klase niyo. Ito na po, Nay. Magandang araw mga fans ko, mga kababayan ko. Magandang araw mga mahal kong kababayan. Nais ko lang iulat sa inyo, magkakaroon tayo ng libreng edukasyon para sa mga bata, libreng isang sakong bigas kada pamilya, at libreng serbisyong pangkalusugan. Sino ito ang walang CR tsaka wifi? Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin ay bahay at bigas. Tama! Kailangan natin ay pinubuti ng lahat. Tama! Hindi ba natin kailangan ng 10,000? Pampaganda mo lang yun. Oo, kailangan natin ng pera pero kailangan natin ng pinubuti ng lahat. Magagamit natin ng 10,000 sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya lagi tinawag dito, bali-dali. Masyado na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao. Round 1, fight! Ay nawawala rin, pero ang libreng edukasyon at serbisyong pangkalusugan na hindi. Kaya masisipin ang bawat desisyon natin. Kailangan din naman natin ang internet connection. Oo, pero dapat isipin natin ang pangailangan ng lahat, hindi lang pansariling kagustuhan. Kaya dapat natin mag-isipin ang bawat desisyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Alam mo, Laboy, dati akala ko basta may pera at libreng wifi, yun na ang panalo. Ako rin, akala ko sapat na yung 10,000 para masaya ang buhay. Pero kung iisipin,
Mas importante pala yung edukasyon at mas maayos na serbisyo. Mas matagal pa yan kaysa sa pera. Tama ka dyan. At kung matalino tayo, baka tayo ng susunod na mayor. Alam niyo mga iho, ako rin, mali ang iniisip ko noon. Akala ko, pampaganda at pera lang ang kailangan ko para maging masaya. Pero ngayon, naiintindihan ko na mas mahalaga ang kinabukasan ng kabataan. Pag may edukasyon sila, yun ang tunay na yaman. Oo nga, Aling Lita, dati puro sarili lang iniisip natin. Pero ngayon, alam na natin kung ano ang mas makakabuti sa lahat. Tama, at simulan na natin yan sa sarili natin. Hala, sige, mag-aral muna tayo. Dahil sa pagkakaisa at tamang desisyon ng bawat mamamayan, si Alan Omasa ay nahalal bilang bagong mayor. Agad niyang sinimulan ang mga bagong programang pang-edukasyon at serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Dahil dito, ang barangay ay naging mas maunlad, mas masaya, at may pag-asa. Sa huli, natutunan ni Berto, Laboy, at Aling Daldalita na ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa pera o pansariling kagustuhan. Ito ay nagsisimula sa tamang pag-iisip, tamang papili at malasakit para sa kinabukasan ng lahat. Nanaig ang boses ng tama at makabuluhang desisyon. Pinili ng mga taong barangay ang lider na inuuna ang kapakanan ng lahat kaysa sa pansariling interes. Unting-unting nagbabago ang takbo ng kanilang komunidad, mas maraming batang nakakapag-aral, mas maayos ang serbisyo sa bawat tahanan, at mas nagkakaisa ang bawat mamamayan. Ang simpleng boto ay hindi lamang papel na hinuhulog sa kahon. Ito ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Kaya't sa tuwing tayo ay boboto, tandaan natin ang tunay na leader ay hindi nasusukat sa dami ng pangako, kundi sa tapat at paglilingkod. Sa isang barangay kung saan ang mamamayan ay mulat, ang kinabukasan ay siguradong mas maliwanag. Ang aral na ating mapupulot sa kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at matalino sa ating mga desisyon. Lalo na pagdating sa pagpili ng mga pinuno, hindi sapat ang matatamis na salita o mga pangakong walang kasiguraduhan. Ang tunay na lider ay yaong may malasakit, may puso, at may layuning maglingkod. Nasa atin ang mga kamay, ang mga kapangyarihang baguhin ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya't maging mulat, maging responsable, at higit sa lahat, maging bahagi ng pagbabago.